Hey, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga babaeng para sa isa na naman reaction video na ating pag-uusapan ng video. Siyempre, ito po ay galing dito sa channel ni Pinoy News TV. Don't forget to subscribe po dyan sa channel ni Pinoy News TV at i-like nyo na rin po ang kanyang mga video at supportahan po natin ang kanyang mga video uploads, alright? At sabi nga po niya dito, no, ito grabe to mga kababayan, ha, sleeper cells ng China o grabe, nangyari China, sleeper cells na huli ng NBI, no, PBBM gumanti na, Chino takot, China bistado, no, grabe tong nangyari na to mga kababayan. Di umano, may nahuli po, no, na mga Chinese national, no, na nakapwesto na, no, dito sa Pilipinas. Yan po yung sinasabi dito sa balita na to mga kababayan, no. Pero wag na natin patagalin, pero syempre don't forget to subscribe, like, share, comment dyan sa comment section at i-click mo na rin ang notification bell para ma-update kayo palagi sa mga latest video uploads natin. Alright, so umpisa na natin to. Let's go. Galit na galit ang China dahil sa bistadong sleeper cells nila. Oh my goodness. Ayan na nga. Bistado, kasi no? Kaya galit na galit. Yan ang sinabi ng kanina. Yan ang sinabi ng Chinese Embassy. Chinese Embassy kanina sa isang balita nitong Manila Times. So, papakita ko sa inyo. Galit na galit eh. China denies sleeper cells in Manila. Yan sabi. Tingnan natin kung anong dahilan nila. Kung anong excuses nila. Ayan. Okay, ito. The Chinese Embassy in Manila belied allegations that China is maintaining sleeper cells and conducting infiltration and intervention activities in the Philippines. Alam nyo mga kutsero, bakit sila nagsalita ng ganito? Kasi nitong October 17, ito yung balita, may naaresto ang NBI. Ano yung naaresto? 6 na Chinese tenants sa Valle Verde Village. Grabe, wala nang problema kung guys, Valle Verde Village po ito, no? Mayayaman po mga nakatira dito at meron po mga malalaking bahay talaga dyan na pinauupahan po, no, ng mga may-ari. No, yan po yung diyan po sa Valle Verde. At ang Valle Verde po, no, ay nasa Pasig po yan. Malapit po yan dyan sa Ortigas, no. Nako, grabe, napakalapit lang po niya sa Ortigas at yung busy po yan, no, na business district po, no, diyan sa Pasig. Chinese tenant sila doon. Kaso nga lang, nahulihan ng armas. Yung armas nila may label, People's Republic of China. Pati yung bala nila may label, People's Republic of China. Paano ka hindi magdududa na may sleeper cells dito sa ating bansa? Sa mga hindi po alam kung ano yung sleeper cells, simple lang po yan. Yan po ay grupo ng mga, in this case, Chinese, but it can be any group. Pwedeng terrorist group, pwedeng, nagkaroon tayo ng sleeper cells dati sa Mindanao nung panahon ni Digong bago magmarawi. Bago magmarawi siege, yun, may mga sleeper cells ng doon, ISIS sa Marawi. Sleeper cells, ito yung grupo ng mga call them mercenaries siguro. Kaso nga lang to, sundalo ng China Tapos, kumbaga, nagsasama-sama lang sa isang lugar at nag-iintay sila ng order. Nag-iintay sila ng pagbaba ng order galing sa kanilang principal. May it be a terrorist group or in this case, a government. Tapos, pag bumaba na yung order at sinabi na, game. Atakihin nyo na. Ayun, aatake na sila. Yun po ang sleeper cells. May nahuli na 6 na Chinese sa Valle Verde Village nitong October 17. Ang nangyari, ito. Okay. The Chinese tenants disclaimed ownership of high-powered weapons kasi may nakuhang weapons marked with from People's Republic of China and ammunition in their residence, claiming that these items belong to their security personnel. Security personnel? Nagtutukan ba tayo dito? Security personnel daw. Tapos merong markup from People's Republic of China. Nakapagpasok kayo ng baril sa Pilipinas? Dumaan kaya sa customs to? Dumaan to sa customs. I sincerely doubt na dumaan to sa customs. Malamang sa malamang na smuggle to. This is smuggled. I doubt na manggagaling to sa customs.
The same source revealed that among the items found in the house were badges designating roles such as blasting team, recon team, support team, assault team, machine gun team, and sniper team. Yan na nga. Grabe, no? May team-team pa sila. So nahuli nga. Ayan. Tapos may lumabas na balita. Itong balita na to, sinabi ni Alunan. Ayun nga, no? Tapos no October 24, ayun nga, nag-post si Rafael Alunan, dating secretary ni Tabaco, ni Fidel Ramos. Ayan. On October 16, the NBI raided the house in Valle Verde in Pasig. Arrested and detained were 6 Chinese nationals and their 2 Filipino security personnel. Taken from them were high-powered firearms and ammunition marked with from People's Republic of China. Tapos mga badges nga, no? The discovery indicates China's malevolent intentions by prepositioning clandestine forces for future action. Oh. Dito po ngayon nagkaroon ng conspiracy theory na baka merong sleeper cells dito sa Pilipinas. Ngayon mga kutsero, kung totoo po yan, hindi po ako magtataka. Daming Actually, Chinese feeling ko dito, nga eh. meron na nakaposition sa ating national grid. Oh. Bakit? Diyos ko, lahat na nagtatrabaho doon sa ating national grid of the Philippines, majority sa kanila ay mga Chinese. Oh. So pag sinabi ng China na, i-shutdown na yung Pinas. national grid ng Pilipinas. Wala na. Wala. Kasi state-owned yan eh. Ay, yung kumpanya na nag-invest dyan na 40% dyan sa ating national grid ay state-owned Yun, energy company ng China. Diba? Ang tanong, sino nag-approve, no, na magkaroon ng ownership, no, ang isang state-owned company ng China diyan po sa National Grid Corporation ng Pilipinas, no? Sila yung nagpapatakbo ng kuryente ng Pilipinas. Pag sinabi lang shutdown, shutdown talaga. Aragis na yan. Tapos karamihan na executives nila, puro Chinese. But anyway, Parang sila ngayon, ito nagpapatakbo, na nga. diba? The question racing through my mind, sabi ni Rafael Alunan, is how many more communities are harboring sleeper cells within striking distance from our centers of gravity around the country? Diba? Sino kaya ang mga nakatira malapit sa Malacanang, malapit sa Senado, malapit sa Kongreso, sa Supreme Court, sa ating mga kapitolyo, sa headquarters ng Armed Forces, PMP, Coast Guard, EDCA sites, etc., etc. Saan kaya sila Napakahigpit, considering mga babae na napakahigpit po ng security diyan po sa Valle Verde, ha. Hindi ho basta-basta nakakapasok diyan ng kung sino-sinong mga tao. Tapos malalaman natin na merong mga ganitong klaseng tao, no, na Chinese diyan po sa loob ng Valle Verde, di ba? posisyon? Yun. Nung kumalat itong Facebook post na ito, which is, 60-40. 60% possible, 40% hindi possible. Pero, alam nyo na, mga kutsero, ang China ba, do you think, walang strategy for espionage? Meron yan. Meron yan. Aning yan eh. May mga spy activities yan. Oo. So, malamang sa malamang, meron na talagang sleeper cell sa Pilipinas. Alam nga nila kung kailan tayo magre-resupply ng BRP Sierra Madre Oh. Pag may resupply mission, alam nila kung kailan. Nakakaposisyon sila ng mga barko. Alam na nila yan. Meron talaga. So ito na nga, kumalat nga itong Facebook post na to ni Rafael Alunan III, October 24. Kaya ngayon, galit na galit ang China. Galit na galit ang Chinese Communist Party. Ang komunistang China. At ipinadaan nila yan sa kanilang Chinese Embassy sa Manila. Ngayon ito sabi. We strongly oppose and condemn such baseless allegations and malicious spreading of disinformation. Kayo nga, nagpapakalat kayo ng disinformation sa Pilipinas. Ano yung disinformation nyo? Na kayo ang merong historical rights dyan sa West Philippine Sea. Pinapakalat nyo, tigas ng mukha nyo. Anyway, tuloy natin. The embassy was reacting to reports that the National Bureau of Investigation recently arrested several Chinese in Pasig City and seized some firearms and ammunition. The report fueled suspicion that China has prepositioned its forces in the Philippines. Hindi humalayo sa katotohanan yan, mga kutsero. Ito ang sabi ng Chinese Embassy.
We have taken note of the relevant reports and details of the case. The Chinese embassy is working with the Philippine law enforcement authorities to investigate the said case to jointly combat transnational criminal activities. We have also noted that the NBI officer working on the case pointed out that there's no truth that this is part of the plan of the Chinese to create a destabilization plot in the country. Sige nga, sabihin nyo nga yung pangalan. Sino yung officer na yan? Sige nga. Alam niyo yung mga alam niyo mga Chinese na to? Kasi kung babasahin niyo yung nila, yung Chinese state newspaper, si Global Times. Mahilig sila sa ganyan. Mahilig sila sa ganyan yung mga anonymous source or for this report is coming from a highly placed military ganyan who requested anonymity. Ang hilig sa ganyan. My goodness. Guguloy Anyway, nila no? It lamented the dissemination by some officials of such highly irresponsible remarks, dramatizing and hyping up maritime differences. Tayo yun. Vilifying the performance of normal duties and exchanges of Chinese institution and personnel. Wait. So, wait lang. Are you admitting that they are members of a Chinese institution? Tinatanggap nyo ba na sila ay personnel ng Chinese government? Yan yung sinabi nila eh. Vilifying the performance of normal duties and exchanges of Chinese institutions and personnel. Working visa ba sila? O tourist? Pwede sana ko sinabi, vilifying Chinese, the Chinese race, etc., whatever. So, mayroong qualifier. Yung qualifier is institution and personnel. So, tinatanggap nyo ba na they are, in fact, members of the Chinese government? Ayo ha. Tapos kami yung fake news. And even inciting racial hatred and sowing xenophobic statements, sentiments. Alam nyo, ito lang masasabi ko dyan. Huwag kayo magpa-victim. Gusto yung victim card? Piprintan ko kayo ng victim card. Gusto nyo? Biktima daw sila kasi ginagalit daw ang mga tao laban sa kanila. Hindi. Nagagalit ang tao ng kusa sa inyo. Dahil sa kung ano-anong kalokohan pinaggagawa nyo sa aming Philippine Coast Guard, sa aming Philippine Navy, at kung ano-ano pa ang kalokohan yan sa aming resources dyan sa West Philippine Sea, yung inyong pambubuli, yung inyong pangwawalang hiya, yan, dyan nagagalit ang mga Pilipino sa inyo. Yung kanyang pagiging doble cara. Alright, so yung mga babayan, no? Well, ito nga yung mga sinasabi natin dati pa, no, na may mga tao na, no, dito ang China, no, na kung saan talagang nakamatsyag, no. Doon nga sa tama naman, no, yung sabi dito, I think si Coach Jarrett to, no, sabi nga naman, no, na nalalaman nila pagdating do sa mga resupply mission natin, no. So mismong sa loob po, no, may mga tao po talaga diyan. At yun yung kailangan nating masupil, no, yung mga traidor na yan, di ba? Medyo mahina tayong bansa natin pagdating sa mga ganyan, no, yung mga pagmamatsyag na ganyan. Ano masasabi ninyo dyan, mga kababayan? I-comment down nyo sa ibaba at atin yung pag-usapan. Right? So yan muli. Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel. Shoutouts po, no, sa mga bago natin subscribers. Maraming salamat sa inyo. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.